baka ang babaeng yun. Nakilala niya ang dala naming truck. Paano niya makikilala yon? Tanggal nga ang plaka, hindi ba? At sa kasabi ng mga pulis, wala silang ideya kung ano ang tatak o anumang palatandaan. Oo. May nakakita ng sunog na katawan ng lalaki. Si Alejandro? Ang katawan ay nasa labas ng van. Maaaring nabuksan ang pinto ng sasakyan. Pero para makasiguro, kailangan magkaroon ng pagsusuri sa ngipin o kung ano pang maaaring imbestigahan. Pero mag-isa si Alejandro. Ganun na nga, Kung ganun, kinakailangan nito ang isang masusing imbestigasyon. para ano pa? Siya na yun. At hindi papayag ang aming pamilya na magkaroon ng usapin o iskandalo. Kaya bayaran kung kinakailangan para maiwasan ng ganung proseso. Kunin ang bangkay at bigyan ng marangal na libing. Mahal ng mama ko si Alejandro. At hindi ako papayag na magdusa pa siya. Pasensya na po, Mr. Albeniz, pero alam na ng press ang lahat at gusto lang nilang kumpirmahin ang balita. O sige. Sabihin mo na si Mr. Alejandro ay namatay sa isang aksidente sa kanyang pagpunta sa Zarco. Yun lang po ba? Ngayon ang kanyang pamilya ay nagdadalamhati. Kaya respetuhin nila ang ating kalungkutan. Hello, Raquel. Hello, Maura. Narinig ko nagkaroon kayo ng party kagabi. Kasi dumating ang ilang mga kaibigan ko mula sa Los Angeles. Mababait ang mga yon. Meron bang gwapo para sa Meron akin? din naman. Ewan ko lang kung magugustuhan ng asawa mo. Si Roberto, ang gusto lang naman nun ay magsugal at uminom. Si Alejandro, matagal ko na siyang hindi nakikita. Nagpapakahirap pa kasi. Ano yon? Talian mo na siya. Ay, ang totoo tumanggi siya sa akin. May alam ka ba kung may iba na siya? Iba bukod sa'yo? Wala yun. Alam mo namang si Alejandro may pagka-misteryoso pero baka isa sa mga araw na ito mahuli mo na siya. Tulungan mo naman ako. Ako? Paano? Isa pa, bakit ko naman gagawin yun sa'yo, di ba? Ang sama mong kaibigan. Alam mo, Maura, maganda ka. Elegante at nasa iyo na halos ang lahat. Pero ginagawa mong kabit ang sarili mo sa kanya. Mahirapan kang umalis kung wala kang pinanghahawakan. Pag magpapakasal na yun, maghahanap ng babaeng disente. Bueno, kung sa bagay hindi ka naman pipitsuging babae, pinakasalan ka pa rin ni Roberto. Ay, naku, huwag mo na ako ikumpara. Apelido lang naman ang meron si Roberto, pero wala siyang pera. Samantalang si Alejandro, napakagwapo. Mayaman, charming, matalino. Ay, at kapag umiti siya, nakakatunaw. Hoy, kapatid mo na yun. Hindi ko siya kapatid. Walang dugong namamagitan sa aming dalawa. Kaya kung sakali mong may mangyari sa amin, walang problema sa akin. Tignan mo yung bikini. Ang ganda! Oo, pero napakamahal ng mga damit dito. Eh ano, plano mong mag-honeymoon sa Cancun na parang unggoy manamit? Magpabili ka kasi. Bakit mo naman naisip na hingi ako sa kanya ng pera? Eh asawa mo na siya kasal na kayo. Pero hindi dapat ganon, Paula. Eh ano, isa pa, hindi mo siya dapat ipahiya sa mga pangit na damit at kahit kaunti lang ang pera niya, mas marami pa rin ang pera niya sa'yo. Huwag na lang. Tingnan mo si Dulce, magagandang damit niya kahit hindi ganon kamahal. Kaya nga naiinis ako sa'yo Kontento ka na kasi dun sa kakaunti. Dapat ipagmalaki mo siya. Alam ni Alejandro na mahirap lang tayo at kung nagpasya siya na pakasalan ka, yun ay dahil mahal ka niya. Wala na siyang pakialam sa kanila. Hayaan mo na. Mahalaga sa akin yun. Tignan mo to. Hoy, ang sama mo, bakit hindi ka kumikibo dyan? Huwag mong sabihin hindi mo kami nakita dahil binati ka namin sa terrace. Bruno, kinakausap ka niya. Bakit hindi ka sumagot? Maupo kayo. Bruno, bakit ka nagmamadali? Anong gusto mong sabihin sa akin? Bakit hindi kayo dito nag-lunch? Maupo kayo, mama. Gusto ko kayo makausap. Bakit? Ano bang problema? Magpapalabas ka ba ng magic para sa amin? May nangyaring masama. Si Alejandro na aksidente. Ano? Nabangga ang sinasakyan niyang van sa trailer. Pero maayos na siya, hindi ba? Nahulog siya sa bangin. Tapos naglihap. Nagbibiro ka lang, Bruno. Nagbibiro ka lang, di ba? Bruno, sumagot ka! Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Si Alejandro.
ay patay na. Bukas may kukuha ng bangkay. Hindi. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Hindi. Mama, Hindi. Mama, Sabihin mo huminahon sa kayo akin, Bruno, pakiusap. hindi ka nagsasabi ng totoo. Aksidente, Hindi. anong nangyari, Mama? Hindi siya patay. Mama. Hindi siya Mama. patay. Sabihin mo sa akin. Nalulungkot ko, Mama. Nagsisinungaling ka. Sabihin mo, nagsisinungaling ka lang. Hindi siya Kinalulungkot ko. patay. Ang anak ko. Nalulungkot ko, Mama. Nasaan si Alejandro? Nasaan siya? Roberto! 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 Sigaw ka na sigaw. Ano bang problema? Patay na si Alejandro. Nahulog sa bangin na sasakyan niya papunta sa Sarco at saka siya nasunog. Talaga? Kasi sabi lang sa amin ni Bruno. Naisip mo na ba na magiging sa atin na ang lahat ng naiiwan niya? Paano mo nagawa mag-isip ng ganyan sa mga ganitong pagkakataon? Gusto ko siya. Darling, may gusto ka nga sa kanya. Sinamantala mo na sana bago siya mamatay. Oh! Akala mo ba hindi ko napansin? Wala rin naman akong pakialam. Napakadumi talaga ng iyong isip. Darling, hindi na ako nagtataka. Napakagwapo niya at lahat ay interesado talaga sa kanya. Kahit ikaw. Hindi ako pinag-uusapan dito. Kaya lang, wala na. Pasensya ka na. Si Alejandro ay mabuting tao. Kailangan, tanggapin mo na sa sarili mo, Victoria. Gaya ng ginawa mo kay Antonio. Napakabata pa ni Alejandro. Anak ko siya. Mahal ko siya. Na parang anak ko. Alam ko, mahal natin siyang lahat. Bubuksan ko ba ang pinto? Pakiusap, Felipa. May balita ba? Nagpunta si Fernando sa police commander kasama ang mga tauhan niya. Sabi niya ipararating niya kapag dumating na ang bangkay. Mukhang delikado talaga ang daan ng pababa sa bangin. Pero ibang pinunta ko dito. Sa opisina ni Alejandro, nakita kong stub na to ng boarding pass sa Zaki. Nagpunta si Alejandro sa Saki. Kailan? Nung nakaraan lang. Hindi niya talaga sinabi sa amin nang umalis siya. Pero ang mas mahalaga nito, Mama, meron siyang kasulatan ng kasal. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagpakasal na si Alejandro, Mama. Nagpakasal siya. Kanino? Sa isang nagngangalang Maria Jose Samaniego. Imposible. Posible po. Opisyal na dokumento ito ng Zaki Town Council. Bakit wala siyang sinasabi sa atin? Hindi ko alam pero sinasabi na ng papel. At meron din ako numero ng babae dito. Saan mo nakita? Sa planner niya? Hindi, sa telepono niya. Umalis si Alejandro nang hindi dala ang cellphone Mama, niya? sa kaalaman nyo, 10 ang telepono ni Alejandro. Nagpakasal ng lihim sa atin. Hindi ko maintindihan. Alam ba ni Fernando ito? Hindi ko alam dahil hindi ko pa siya nakakausap. Pero kailangan nyo siguro siyang tawagan. Tawagan sino? Yung babae. Alam na ng press, Mama. Kailangan masabihan siya para makarating siya, para man lang makilala natin siya at ipakita na alam natin ang tungkol dito. Mukhang tama si Bruno. Kailangan din nating makilala kung anong klaseng tao siya. Iyon ba ang dahilan ng pagpunta niya sa Saki para magpakasal, ha? Tawagan niyo siya. Hindi. Ikaw ang tumawag. Kailangan niyong gawin to. Tatawagan ko, kausapin niya. Oh, Diyos ko. Ano bang mahirap doon? Nasa ibang posisyon siguro ang mga kaibigan niya, sa ibang station. Tignan mo, kung ipapakilala sa akin ni Alejandro, baka makakita pa ako na mapapangasawa. Mabuti pang wag na. Bakit naman? Asawa mo siya. Oo, pero ayokong humingi sa kanya ng mga ganong pabor. Ayokong isipin niya na sinasamantala natin siya. Pero hindi naman pabor yun eh. Ang kailangan mo lang gawin ay
Sabihin sa Pakibantayin kanya mo to, sandali. na ipapakilala Sandali, sila sa akin. Hello? Pwede ba namin makausap si Maria Jose, please? Opo, ako nga si Maria Jose. Ako si Mrs. Victoria. Victoria Lombardo, ang madrasta ni Alejandro. Ni Alejandro. Oo, kasi may masamang nangyari sa kanya. Anong nangyari? Makikiusap ako sa iyo na pumunta ka kagad dito sa Merida. Gusto ka naming makausap. May masamang nangyari. Si Alejandro ay patay na. Patay na siya. Patay na siya. Patay na siya. Hindi. Imposible yan. Hindi yan totoo. Niloloko niyo lang ako. Sino ka? Sino ka? Sinabi ko na sa iyo, ako madrasta ni Alejandro. Huwag na kayong magpaliwanag. Sabihin niyong pumunta na lang siya. Iha, hindi natin pwede pag-usapan to sa telepono. Wala rin kaming alam na nagpakasal na si Alejandro. Pakiusap lang, pumunta ka na rito sa lalong madaling panahon. Pero saan? Sandali. Pahingi ng lapis at papel. Sige. Sandali. Ako ito. Ang alam ko sa Merida siya nagtatrabaho, kaya palagi siya nagbabiyahe. Isa pa ate, meron daw siyang kapatid at ina na nakatira sa United States. Pero hindi madrasta. Paula, hindi kaya napagkamalan lang tayo? Nagkataon lang na pareho ang pangalan nila. Hindi kasi, paano naman malalaman ng babaeng ito ang iyong pangalan at telepono? Kung totoo nga, napatay na si Alejandro. Mamamatay din ako. Hindi huminahon ka at... Pero paano ako hinahon? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko makakaya ito. Huminahon ka ate. Hindi, sana pagkakamali lang ito. Ay, Diyos ko. Sana isa lang ito Huminahon ka, pagkakamali. Tama na. Tumahan ka na. Ay naku, madam, kakaiba po talaga. Oo. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam na siya'y nagpunta sa Saki. Siguro nakilala niyang babae sa ibang lugar. Pero bakit wala siyang sinasabi sa atin? Sinamahan ko si Hernan. Mama, Anak, sabihin mo sa akin, wala bang sinasabi sa'yo si Alejandro? Mama, alam naman ninyo na hindi kami masyado nag-uusap na dalawa. Oo, pero kasi... Ang mahalaga ngayon ay makilala natin ang babaeng yon. Susubukan kong imbestigahan ang pamilya niya at kung anong klaseng tao siya. Samantalang pag-uusapan sa mga dyaryo ang sikretong pagpapasal nila. Bakit? Bakit niya ito ginawa sa atin? Bakit niya ginawa ito sa ganitong paraan? Bakit?